Sa video na ito, matutuklasan mo kung bakit ang isang maliit at madalas napapansing pampalasa, na tahimik lang na nakaupo sa mga kusina sa loob ng daan-daang taon, ay minsang pinagkatiwalaan ng mga sinaunang manggagamot upang suportahan ang mga bato, pakalmahin ang katawan sa gabi, at tulungan ang mga nakatatanda na makatulog ng hindi palaging nagigising. Hindi ito basta-bastang health video. Ang mensaheng ito ay ginawa lalo na para sa iyo, lalo na kung ikaw ay lampas 50, 60, o 70 na, at lalo na kung nagigising ka sa kalagitnaan ng gabi para umihi, nakakaramdam ng hindi komportableng pakiramdam sa ibabang likod, o tahimik na nag-aalala tungkol sa kalusugan ng iyong mga bato. Kailangan kong manatili ka hanggang sa pinakadulo ng video na ito, dahil ang ibabahagi ko mamaya ay maaaring tuluyang magbago sa paraan ng pagtingin mo sa mga gawi sa gabi. Sa bandang huli, ipapaliwanag ko kung paano tradisyonal na ginagamit ang sinaunang remedyo na ito bago matulog, kung sino-sino ang hindi dapat gumamit nito, at ang karaniwang pagkakamali ng mga nakatatanda na tahimik na nagpapahina sa mga bato sa paglipas ng panahon. Kapag napalampas mo ang bahaging iyon, maaaring napalampas mo ang pinakamahalagang impormasyon sa buong video na ito. Bago tayo magpatuloy, hayaan mo akong magtanong ng isang mahalagang bagay. Saan ka nanonood ngayon? Pakitype ang iyong bansa o lungsod sa comment section. Binabasa ko ang bawat isa, at nakakatulong ito para maabot ng mensaheng ito ang mas maraming taong tunay na nangangailangan nito. At kung sang-ayon ka sa pahayag na ito, na may alam ang ating mga lolo at lola tungkol sa pagpapagaling na nakalimutan ng modernong buhay, mag-drop ka ng Maya sa comments na yon din, huwag mo nang pag-isipan. I-type mo lang ang Maya. Ngayon makinig kang mabuti dahil dito na nagiging seryoso ang usapan. Maraming nakatatanda ang naniniwala na ang madalas na paggising sa gabi ay normal na bahagi ng pagtanda. Hindi ito palaging normal. Madalas, ito ay senyales na ang mga bato ay nasa tahimik na stress. Ang problema, walang nagtuturo sa atin kung paano sila suportahan ng natural. Ginagamot ng mga doktor ang mga sintomas, pero ang sinaunang karunungan ay nakatuon sa pag-iwas. Hindi layunin ng video na ito na takutin ka. Layunin nitong buksan ang iyong mga mata. Habang nakikinig ka, itanong mo sa sarili mo ang isang simpleng tanong, paano kung may maliit na bagay na maaaring magpahupa muli ng mga gabi? Paano kung may nakalimutang remedyo na kayang suportahan ang katawan ng banayad, sa halip na pilitin ito gamit ang mga tableta? Kung mahalaga sa iyo ang tanong na yan, bigyan mo ng thumbs up ang video na ito ngayon din para mas maraming nakatatanda ang makakita nito. At siguraduhing mag-subscribe sa Gintong Sustansya, dahil ang channel na ito ay umiiral upang pangalagaan ang kaalamang unti-unting nawawala. Manatili ka sa akin. Ang susunod na bahagi ay maaaring humipo sa iyo ng mas malalim kaysa sa inaasahan mo. Habang tayo ay tumatanda, hindi biglang tumitigil sa paggana ang mga bato. Humihina sila ng dahan-dahan, tahimik, at madalas walang sakit. Kaya maraming nakatatanda ang nalilito kapag napuputol-putol ang tulog, kapag mabigat ang pakiramdam ng katawan sa gabi, o kapag ang pagnanais na umihi ay paulit-ulit na humihila sa kanila palabas ng kama. Walang pakiramdam na seryosong mali, pero parang may kulang, parang may hindi tama. Narito ang katotohanang hindi sinasabi sa maraming tao. Nagbabago ang mga bato habang tumatanda. Bumababa ang daloy ng dugo papunta sa kanila. Ang maliliit na filter sa loob nila ay nagiging mas hindi epesyente. Unti-unting naiipon ang pamamaga. Ayon sa mga kilalang doktor sa preventive medicine tulad ni A. Andrew Weil at mga eksperto sa nutrisyon gaya ni A. Michael Greger, ang mababang antas ng pamamaga na ito ay isa sa pinakamalalaking tahimik na kaaway ng mga tumatandang organo. Hindi ito sumisigaw. Pabulong itong dumarating. Sa gabi, ang mga bato ay dapat bumagal. Dapat silang mag-filter ng banayad habang ang katawan ay nagpapahinga at nag-ayos ng sarili. Pero kapag ang mga bato ay naiirita o may pamamaga, hindi sila lubusang nakakapagpahinga. Patuloy silang nagpapadala ng signal sa pantog. Patuloy silang humihila ng mga likido. Ito ang dahilan kung bakit napakaraming nakatatanda ang nagigising ng 2,
3, minsan 5 beses bawat gabi. At sa bawat paggising, napuputol ang malalim na tulog. Hindi kailanman ganap na nagre-reset ang katawan. Kung ganito ang karanasan mo, gusto kong maging tapat ka. Mag-drop ng waya sa comments ngayon din, hindi ka nag-iisa dito, kahit pakiramdam mo ay mag-isa ka tuwing gabi. Maraming tao ang nag-aakalang ang pag-ihi sa gabi ay dahil lang sa pag-inom ng tubig ng huli. Minsan totoo iyon. Pero kadalasan, ito ay tungkol sa stress sa mga bato, hindi balansing blood sugar, o pamamaga na matagal nang hindi napapansin. Malalim ang koneksyon ng mga bato sa presyon ng dugo, sirkulasyon, at balanse ng hormones. Kapag may isa na hindi maayos, sumusunod ang iba. Kaya napapansin ng maraming nakatatanda ang iba pang mga senyales kasabay ng mahinang tulog. Malamig na kamay at paa. Hindi komportableng pakiramdam sa ibabang likod. Pamamaga sa paligid ng mga bukong-bukong. Pakiramdam ng pagkabalisa sa gabi kahit pagod ang katawan. Hindi ito mga aksidente. Magkakaugnay ang mga ito. Kung napansin mo ang kahit isa lamang sa mga ito, pindutin ang thumbs up button para maabot ng mensaheng ito ang iba pang nangangailangan. Ang pinakamalungkot na bahagi ay tinatanggap na lang ito ng maraming nakatatanda bilang bago nilang normal. Tumitigil silang umasa sa magandang tulog. Tumitigil silang pag-usapan ito. Pero ang mga sinaunang sistema ng medisina ay hindi kailanman tinanggap ang palagyang paggambala sa gabi bilang normal na pagtanda. Naniniwala sila na maaaring suportahan ang mga bato ng banayad, lalo na sa gabi, kapag ang katawan ay pinakareseptibo. Manatili ka sa akin, dahil sa susunod na bahagi, ipapaliwanag ko kung bakit ang clove, pako, ay hindi kailanman itinuring na pampalasa lang, at kung bakit binibigyang pansin ng mga manggagamot ang mga bato sa gabi. At tandaan, mag-subscribe sa Gintong Sustansya kung naniniwala kang ang iyong kalusugan ay karapat-dapat sa higit pa sa katahimikan at paghuhula. Iniisip ng karamihan na ang clove, pako, ay isa lamang karaniwang pampalasa sa pagluluto, isang bagay na inilalagay sa kanin, saa, o nilaga para sa bango at lasa. Ngunit sa loob ng libu-libong taon, hindi kailanman ganoon ang tingin dito. Para sa mga sinaunang manggagamot, ang clove ay gamot muna, pagkain pangalawa. At dito nagkamali ang modernong pananaw. Ang clove ay tuyong usbong ng bulaklak ng isang puno, at ang maliliit na usbong na iyon ay naglalaman ng napakataas na konsentrasyon ng makapangyarihang natural na sangkap. Isa sa pinakamahalaga ay tinatawag na eugenol. Ang compound na ito ay pinag-aralan ng mga modernong mananaliksik dahil sa kakayahan nitong labanan ang pamamaga, protektahan ang katawan laban sa oxidative stress, at magbigay ng calming effect. Sa madaling salita, tinutulungan nitong harapin ng katawan ang stress, iritasyon, at panloob na tensyon. At kapag ang mga bato ay nasa ilalim ng stress, ang tensyon ang eksaktong naiipon sa loob ng katawan. Sa traditional Chinese medicine, ang clove ay inuugnay sa tinatawag nilang qi kidney warmth. Hindi ito init na parang apoy. Ibig sabihin nito ay maayos na sirkulasyon, daloy ng enerhiya at lakas. Kapag ang mga bato ay itinuturing na malamig o mahina, lumilitaw ang mga sintomas tulad ng madalas na pag-ihi, panghihina, at pagkabalisa sa gabi. Ginagamit ang clove upang banayad na ibalik ang balance, hindi upang pilitin ang katawan. Sa Ayurveda, isa sa pinakamatandang sistemang medikal sa mundo, ang clove ay itinuturing na pampalasa na sumusuporta sa pagtunaw ng pagkain, sirkulasyon, at detoxification. Bakit mahalaga ang digestion sa mga bato? Dahil kapag mahina ang pagtunaw ng pagkain, naiipon ang mga dumi sa dugo, at napipilitan ang mga bato na magtrabaho ng mas mabigat para salain ito. Pinaniniwala ang binabawasan ng clove ang pasaning ito. Kung may bago kang natututunan ngayon, huminto ka sandali at mag-drop ng waya sa comments. Mahalaga ito. Hindi binaliwala ng modernong agham ang mga sinaunang kaalamang ito. Sa katunayan, pinatunayan pa nito ang marami sa kanila. Ipinakita ng mga pag-aaral na inilathala sa mga respetadong journal na ang clove ay may isa sa pinakamataas na antas ng antioxidants kumpara sa ibang pampalasa.
Tinutulungan ng antioxidants na protektahan ang mga organo laban sa pinsalang dulot ng oxidative stress, isang proseso na malapit na kaugnay ng pagtanda at paghina ng mga bato. Ang nagpapakilala sa clove ay hindi ang bilis ng epekto nito, kundi ang pagiging banayad nito. Hindi nito ginugulat ang sistema ng katawan. Sinusuportahan nito ito. Kaya paborito ito ng mga sinaunang manggagamot para sa paggamit sa gabi, sa oras na ang katawan ay mas marupok ngunit pinakabukas sa pag-aayos at paghilom. Isa pang dahilan kung bakit nirerespeto ang clove ay ang likas nitong antimicrobial na katangian. Ang mga bato at urinary tract ay sensitibo sa mababang antas ng impeksyon at mga hindi balanseng kondisyon na hindi palaging nagpapakita ng malinaw na sintomas. Ginagamit ang clove upang makatulong sa pagpapanatili ng panloob na kalinisan nang hindi gumagamit ng mararahas na pamamaraan. Kung naniniwala ka na inilagay ng kalikasan ang gamot sa mga simpleng lugar, pindutin ang thumbs up button ngayon din. Habang nakikinig ka, unawain mo ito ng malinaw, ang clove ay hindi mahika at hindi ito lunas sa lahat. Isa itong kasangkapan. Maliit lang. Ngunit kapag ginamit ng may kaalaman at paggalang, maaari nitong suportahan ang mga sistemang labis na napapagod sa modernong pamumuhay. Manatili ka sa akin, dahil sa susunod, ipapaliwanag ko ang makapangyarihang koneksyon sa pagitan ng kalusugan ng mga bato at pagtulog, isang bagay na halos walang nagsasalita, pero halos lahat ay nararamdaman. May koneksyon sa katawan na bihirang pag-isipan ng karamihan, ngunit halos bawat nakatatanda ay nararamdaman ito sa gabi. Ang koneksyong iyon ay ang ugnayan ng mga bato at pagtulog. Kapag nasira ang ugnayang ito, naapektuhan ang tulog. At kapag nasira ang tulog, lalo pang humihina ang mga bato. Nagiging isang paikot na problema ito na unti-unting kumukupas sa lakas ng katawan. Sa panahon ng malalim na tulog, ang katawan ay dapat lumipat sa repair mode. Bumababa ang blood pressure, humuhupa ang stress hormones, at ang mga organo tulad ng mga bato ay nagkakaroon ng pagkakataong makabawi mula sa buong araw na trabaho. Ngunit kapag ang mga bato ay naiirita o may pamamaga, hindi sila ganap na nagpapahinga. Patuloy silang nagpapadala ng signal sa nervous system. Patuloy silang humihila ng mga likido. Dahil dito, nananatiling bahagyang alerto ang utak, kahit pagod ka na. Ito ang dahilan kung bakit maraming nakatatanda ang nagsasabi, pagod ako, pero hindi ako makatulog ng malalim, o kaya, nakakatulog ako, pero palagi akong nagigising. Hindi ito palaging dahil sa anxiety. Kadalasan, ito ay tugon ng katawan sa panloob na hindi pagkabalanse. Itinuro ng mga nephrologist at sleep researchers na ang stress sa mga bato ay maaaring makaapekto sa blood pressure at paglabas ng hormones sa gabi. Kapag pabago-bago ang blood pressure, habang natutulog, nararamdaman ng utak ang kawalang stabilidad. Tumutugon ito sa pamamagitan ng paggising sa iyo mula sa malalim na tulog. Ang bawat paggising ay maaaring maliit lang, pero sa paglipas ng panahon, nagdudulot ito ng mahinang pahinga, mahinang resistensya, at mas mabilis na pagtanda. Kung pamilyar ito sa iyo, maging tapat ka sa sarili mo at mag-drop ng laya sa comments. May isang bagay na bihirang ipaliwanag ng malinaw. Ang pag-ihi sa gabi ay hindi lang tungkol sa pantog. Ito ay tungkol sa pagpapadala ng signal. Kapag ang mga bato ay may pamamaga, madalas silang nagpapadala ng mensahe na maglabas ng likido. Tumutugon lamang ang pantog. Kapag pantog lang ang ginagamot, hindi na aabot ang ugat ng problema. Ito ang dahilan kung bakit madalas pumalya ang mga pampatulog sa mga nakatatanda. Pinipilit nilang patulugin ang utak, pero wala silang ginagawa upang pakalmahin ang mga organo sa loob. Nanatiling stressed ang mga bato. Nagpapatuloy ang siklo. Iba ang pagkaunawa rito ng mga sinaunang manggagamot. Nakatuon sila sa pagpapakalma ng katawan mula sa loob, lalo na sa gabi. Naniniwala sila na kung ang mga bato ay masuportahan ng banayad bago matulog, magbabago ang buong gabi. Hindi biglaan, kundi dahan-dahan at natural. Kung naniniwala ka na ang tulog ay dapat magpagaling, hindi makasama, pindutin ang thumbs up button ngayon para maabot ng mensaheng ito ang mas marami.
Naging bahagi ang club ng ganitong nighttime approach dahil sa warming at calming effect nito sa sirkulasyon at pamamaga. Hindi ito ginamit upang patulugin ang katawan, kundi upang tulungan itong bumalik sa natural nitong ritmo. Manatili ka sa akin, dahil sa susunod na bahagi, ipapaliwanag ko kung bakit tradisyonal na iniinom o ginagamit ang club sa gabi at hindi sa araw, at ang detalyeng ito ay mas mahalaga kaysa sa iniisip ng karamihan. Matagal bago pa magkaroon ng mga modernong klinika, reseta, at laboratory tests, binibigyang pansin na ng mga manggagamot ang tamang oras. Nauunawaan nila na iba ang kilos ng katawan sa umaga, hapon, at gabi. At ito ang dahilan kung bakit hindi kailanman basta-basta ginagamit ang club. Ginagamit ito ng may layunin lalo na bago matulog. Sa mga sinaunang tahanan, kadalasang inilalabas ang club sa gabi, hindi sa gitna ng abalang oras ng araw. Simple lang ang dahilan. Ang gabi ay pinaniniwala ang pinakamalalim na oras ng pagpapagaling ng katawan. Ang mga bato, sa partikular, ay sinasabing nagbubukas sa gabi, ibig sabihin, mas nagiging sensitibo sila kapwa sa pinsala at sa suporta. Anumang ibinibigay mo sa katawan sa gabi ay may mas malakas na impluensya. Itinuturo ng traditional Chinese medicine na ang sistema ng bato ang namamahala sa pahinga, sigla, at kahabaan ng buhay. Kapag mahina ang mga bato, ang mga nakatatanda ay nakararanas ng takot, pagkabalisa, labis na pag-ihi, at marupok na tulog. Ginagamit ang club upang banayad na palakasin ang sistemang ito sa pamamagitan ng pagpapabuti ng sirkulasyon at pagpapainit ng panloob na kapaligiran, lalo na bago matulog, kung kailan pinaniniwala ang mas lumalala ang lamig at panghihina. Sa Ayurveda, ibinibigay ang club sa gabi upang tulungan ang katawan na tunawin ang mga dumi ng buong araw. Kapag hindi ganap ang digestion, umiikot ang mga lason sa gabi at pinapabigat ang trabaho ng mga bato. Tinutulungan ng club na maiwasan ito sa pamamagitan ng pagpapakalma ng digestion at pagbabawas ng panloob na bara bago matulog. Kung interesante sa iyo na napakalaking diin ng mga sinaunang manggagamot sa kailan iniinom ang isang bagay, hindi lang kung ano ang iniinom, mag-drop ng faya sa comments. Mayroon ding praktikal na dahilan. Malakas ang aroma ng club at may grounding effect ito. Kapag ginamit sa gabi, tinutulungan nitong bumagal ang katawan. Hindi ito kailanman ginawa upang magbigay ng enerhiya tulad ng caffeine o magpasigla ng isip. Layunin nitong ihanda ang katawan sa pahinga habang tahimik na sinusuportahan ang panloob na balanse. Sa maraming kultura, dahan-dahang inunguya ng mga nakatatanda ang isang pirasong club o umiinom ng maligambam na tubig na may club habang tahimik na nakaupo bago matulog. Walang distraksyon. Walang pagmamadali. Ang ritual na ito mismo ay nagsisilbing senya sa nervous system upang mag-relax. Ang pagpapagaling ay hindi lamang tungkol sa sangkap, kundi pati sa katahimikan na kaakibat nito. Kung naniniwala ka na nawala sa modernong buhay ang halaga ng pagbagal, pindutin ang thumbs up button ngayon din. Mahalagang maunawaan na ang club ay hindi kailanman itinuring na pang-araw-araw na gawi na walang pag-isip. Ginagamit lamang ito sa mga panahong may panghihina, labis na pag-ihi, o nababagabag na tulog. Kapag bumalik ang balanse, binabawasan o itinitigil ang paggamit. Ang ganitong paggalang ang pumipigil sa pinsala. Manatili ka sa akin, dahil sa susunod, ipapaliwanag ko kung ano ang sinasabi ng mga modernong eksperto tungkol sa club, kung saan nagtatagpo ang tradisyon at agham, at kung saan kinakailangan ang pag-ingat. At huwag kalimutang mag-subscribe sa Gintong Sustansya kung naniniwala kang ang ganitong kaalaman ay karapat-dapat mapanatili. Nang simulang pag-aralan ng modernong agham ang mga tradisyonal na remedyo, ang club ay isa sa mga sangkap na seryosong nakakuha ng pansin. Hindi dahil sa mga kwento o paniniwala, kundi dahil sa mga natuklasan ng mga mananaliksik ng masusing suriin ang kemikal na komposisyon at mga epekto nito sa katawan. Dito tahimik na nagtatagpo ang tradisyon at ebidensya. Natuklasan ng mga mananaliksik na ang club ay naglalaman ng napakataas na antas ng bioactive compounds, lalo na ang eugenol, flavonoids, at phenolic acids. Mahalaga ang mga compound na ito sa pagbawas ng oxidative stress sa katawan.
Ang oxidative stress ay isa sa pangunahing sanhi ng paghina ng mga organo dulot ng pagtanda, kabilang ang mga bato. Nasisira nito ang maliliit na blood vessels, pinapahina ang mga filtration unit, at pinapataas ang pamamaga sa paglipas ng panahon. Kapag sinasabi ng mga eksperto na protektahan ang mga bato, isa ito sa mga prosesong sinusubukan nilang pabagalin. Ang mga doktor na nakatuon sa preventive medicine, tulad ni A. Andrew Weil, ay madalas nagbababala na ang chronic inflammation ang ugat ng maraming problemang dulot ng pagtanda. Lalo na sensitibo ang mga bato dahil tuloy-tuloy silang nagsasala ng dugo. Nalalantad sila sa lahat ng ating kinakain, iniinom, at naaabsorb. Ang mga sangkap na banayad na nagpapababa ng pamamaga nang hindi pinahihirapan ang mga organo ay itinuturing na sumusuporta, hindi agresibo. Dito namumukod tangi ang clove. Ipinakita ng mga pag-aaral sa laboratorio na ang clove extracts ay maaaring magpababa ng mga palatandaan ng pamamaga at makatulong sa pag-regulate ng blood sugar. Bakit mahalaga ang blood sugar dito? Dahil ang mataas o pabago-bagong blood sugar ay isa sa pinakamabilis na paraan upang masira ang mga bato, kahit sa mga taong walang diabetes. Ang pagtaas ng blood sugar sa gabi ay maaaring magpataas ng produksyon ng ihi at makagambala sa tulog. Sumasang-ayon ang mga eksperto na ang pagpapatatag nito ay nagpapababa ng trabaho ng mga bato habang nagpapahinga ang katawan. Kung may mahalaga kang natututunan ngayon, huminto sandali at mag-drop ng waya sa comments. Isa pang aspeto na kinainteresan ng mga eksperto tungkol sa clove ay ang sirkulasyon ng dugo. Ang maayos na paggana ng mga bato ay nakadepende sa tuloy-tuloy na daloy ng dugo. Habang tumatanda, humihina ang sirkulasyon. Ang maliliit na ugat na nagsusuplay sa mga bato ay kumikitid o tumitigas. Iminumungkahi ng ilang pag-aaral na ang mga compound sa clove ay sumusuporta sa pagluwag ng mga blood vessel, ibig sabihin, tinutulungan nitong manatiling flexible ang mga ugat. Hindi ito nangangahulugang kumikilos ang clove tulad ng gamot. Ibig sabihin, maaari nitong suportahan ang kapaligirang kailangan ng mga bato upang gumana ng maayos. Mayroon ding lumalaking interes sa kung paano naapektuhan ng clove ang balance ng mikrobyo sa katawan. Ang mababang antas ng impeksyon o imbalance sa urinary tract ay maaaring umiiral ng walang malinaw na sintomas, lalo na sa mga nakatatanda. Sa paglipas ng panahon, maaaring mairita ang mga bato at pantog. Pinag-aaralan ang clove dahil sa antimicrobial properties nito, na maaaring makatulong sa pagpapanatili ng panloob na balance nang hindi gumagamit ng mararahas na pamamaraan. Maingat ang mga eksperto rito. Hindi nila sinasabing ginagamot ng clove ang impeksyon, ngunit kinikilala nila ang suportang papel nito sa pangkalahatang kalusugan ng urinary system. Kung sang-ayon ka na mas mabuti ang suporta kaysa puwersa pagdating sa mga tumatandang organo, pindutin ang thumbs up button. Madalas ipaalala ng mga doktor na nakatuon sa nutrisyon, tulad ni A.A. Michael Greger, na iba ang paraan ng paggana ng mga compound mula sa pagkain kumpara sa mga gamot. Mabagal ang epekto nila. Naiipon ang benepisyo sa paglipas ng panahon. Hindi nila pinapalitan o kinokontrol ang sistema ng katawan, nakikipagtulungan sila rito. Ito ang dahilan kung bakit ang clove, kapag ginamit ng responsable, ay itinuturing na bahagi ng mas malawak na lifestyle approach, hindi isang solong solusyon. Nagbabala rin ang mga eksperto laban sa maling paggamit. Ang concentrated clove oil, labis na dami, o tuloy-tuloy na pangmatagalang paggamit ng walang pahinga ay maaaring makairita sa sikmura at magpabigat sa atay. Kaya binibigyang diin ng mga may kaalaman ang paggamit ng buong clove, maliit na dami at limitadong panahon. Ang paggalang ang susi. Ang pinakamahalagang mensahe mula sa mga modernong eksperto ay ito, ang clove ay hindi himala, pero hindi rin ito walang saysay. Nasa bihirang kategorya ito ng mga natural na sangkap na may makasaysayang gamit, suportang biochemical, at praktikal na limitasyon. Kapag nagtutugma ang tatlong ito, nagbibigay pansin ang mga eksperto. Kung pinahahalagahan mo ang balansing impormasyon sa halip na pinalalabis na pangako, mag-comment ng balance sa ibaba.
Mahalaga ang bahaging ito ng talakayan dahil hinihiwalay nito ang karunungan mula sa hype. Ipinapaliwanag nito kung bakit nanatiling ginagamit ang club sa loob ng maraming siglo at kung bakit hindi ito ibinasura ng modernong agham. Mas praktikal pa ang susunod. Sa kasunod na bahagi, tututok tayo sa kung paano maaaring makaapekto ang club sa pag-ihi sa gabi at kung bakit ito ang unang napapansin ng napakaraming nakatatanda. Manatili ka sa akin. Para sa maraming nakatatanda, ang pinaka-frustrating na problema ay hindi ang sakit. Ito ay ang pagkaantala ng tulog. Ang patuloy na paggising dahil sa pangangailangang umihi. Dito nagiging totoong usap ang talakayan dahil halos lahat ng nanonood nito ay naranasan ito sa isang punto at marami ang nakakaranas nito gabi-gabi. Ang pag-ihi sa gabi, nakilala rin ng mga doktor bilang nocturia, ay kadalasang tinuturing na problema sa pantog. Ngunit alam ng mga eksperto na bihira itong ganoon kasimple. Sa mga nakatatanda, kadalasan itong konektado sa kung paano hinahandle ng mga bato ang likido, paano nagbabago ang presyon ng dugo sa gabi, at paano naapektuhan ng pamamaga ang urinary system. Kapag nairita ang mga bato, pinapadala nila ang senya sa katawan upang mas madalas maglabas ng likido, kahit dapat itong nagpapahinga. Maaaring makatulong ang club dito, hindi sa pamamagitan ng pagpigil sa ihi, kundi sa pagsuporta sa balance. Mahalaga ang pagkakaibang ito. Mapanganib ang pagpigil sa ihi. Ang pagsuporta sa balanse ang kailangan ng katawan. Ang mga compound sa club ay kilala sa pagkakaroon ng banayad na antispasmodic effects. Ibig sabihin, maaaring makatulong ito sa pagpaparelax ng mga smooth muscles sa urinary pathway. Kapag tensyonado o nairita ang mga kalamnan na ito, maaari nilang matrigger ang biglaang pangangailangan kahit hindi pa puno ang pantog. Sa pamamagitan ng pagbabawas ng iritasyon, nagiging mas kalmado at mas kaunti ang mga senyas. Kung gumigising ka ng hindi bababa sa 2 beses bawat gabi para umihi, maging tapat at i-type ang awake you sa comments. Isa pang dahilan ay ang pamamaga. Ang low-grade inflammation sa mga bato at kalapit na tissue ay maaaring magpahina sa urinary system, kaya kahit maliit na dami ng ihi ay nagtitrigger ng pangangailangan. Maaaring makatulong ang anti-inflammatory properties ng club upang bawasan ang sensitivity na ito sa paglipas ng panahon, lalo na kapag ginamit bago matulog, kung kailan karaniwang lumalala ang pamamaga dahil sa mabagal na sirkulasyon. Mahalaga rin ang blood sugar. Kapag tumaas ang blood sugar sa gabi, sinusubukan ng mga bato na ilabas ang sobrang glucose sa pamamagitan ng ihi. Pinapataas nito ang pag-ihi sa gabi. Ipinapakita ng pananaliksik na maaaring suportahan ng club ang mas malusog na regulation ng blood sugar, na sa indirect na paraan ay binabawasan ang pasanin sa mga bato sa gabi. Ang unang napapansin ng maraming nakatatanda ay hindi agad ang mas kaunting pag-ihi, kundi ang mas mahabang tulog ng tuloy-tuloy. Sa halip na gumising bawat oras o 2 oras, maaari silang makatulog ng 3 o 4 na oras bago gumising. Ang simpleng bagay na ito ay makakabago ng malaki kung paano pakiramdam ng katawan sa umaga. Kung ang mas maayos na tulog ay makakabago sa iyong buhay, pindutin ang thumbs up button ngayon. Mahalagang maunawaan na ang club ay hindi gumagana agad-agad para sa lahat. Kailangan ng katawan ng oras upang tumugon. Madalas ipaalala ng mga eksperto na ang natural na suporta ay nagpapakita ng epekto ng dahan-dahan, lalo na sa mga nakatatandang katawan na matagal nang nasa stress. Mas mahalaga ang consistency, moderation, at patience kaysa sa puwersa. Mayroon ding kalma na epekto na iniulat ng marami. Kapag mas mainit at mas maayos ang pakiramdam ng katawan sa loob, nababawasan ang anxiety sa paggising sa gabi. Ang takot sa paggising mismo ay maaaring mag-trigger ng paggising. Ang pagputol ng mental loop na ito ay bahagi ng proseso ng pagpapagaling. Kung naniniwala ka na mahalaga pa rin ang maliliit na pagpapabuti, mag-drop ng maya sa comments. Sa susunod na bahagi, ipapaliwanag ko ng eksakto kung paano tradisyonal na ginagamit ang club bago matulog, ang pinakaligtas na paraan ng paggamit nito, at ang mga maling gawi na maaaring gawing nakasasama ang nakatutulong na practice.
Manatili ka sa akin dahil dito kadalasan nagkakamali ang marami. Mahalagang mahalaga ang bahaging ito dahil ang clubs ay nakakatulong lamang kapag ginagamit ng tama. Karamihan sa mga problema ng tao sa natural na remedyo ay sanhi ng maling paggamit, hindi sa remedyo mismo. Mahigpit ang mga sinaunang manggagamot sa paraan ng paggamit ng clubs, lalo na sa gabi. Una, unawain ito ng malinaw, hindi mas marami ang mas mabuti. Makapangyarihan ang clubs kahit sa napakaliit na dami. Nakatuon ang tradisyonal na paggamit sa buong clubs, hindi sa pulbos, extracts, o oils. Ang buong clubs ay dahan-dahang naglalabas ng kanilang mga compound na eksaktong kailangan ng katawan bago matulog. Ang pinakakaraniwang paraan ay simple at banayad. 1 hanggang 2 buong clubs ay bahagyang inunguya o ibinabad sa maligamgam na tubig. Hindi kumukulong tubig kundi maligamgam. Tinutulungan ng tubig na lumambot ang club at mailabas ang essence nito nang hindi nasisira ang natural compounds. Ginagawa ito mga 30 hanggang 60 minuto bago matulog, hindi kaagad bago humiga. Kung nagta-take note ka, huminto sandali at mag-drop ng like sa comments upang malaman kung sumusunod ka. Dahan-dahang inunguya. Walang pagmamadali. Layunin nito ay hindi mabilis lunukin, kundi pahintulutan ang natural oils na humalo sa laway at unti-unting maabsorb. Maraming nakatatanda ang inunguya ng maikling panahon, saka nilulunok kasabay ng maligamgam na tubig. Ang proseso mismo ay nagsisignal sa katawan na nagtatapos na ang araw. Isa pang paraan sa ilang kultura ay clove-infused warm water. 1 o 2 cloves ang inilalagay sa tasa, idinadagdag ang maligambam na tubig, at pinapayagang tumayo ng ilang minuto. Dahan-dahang iniinom kadalasan habang tahimik na nakaupo. Hindi ito ginagawa habang nanonood ng maingay na telebisyon o nag-scroll sa telepono. Mahalaga ang katahimikan. Mahalaga rin ang oras ng paggamit gaya ng dami. Ang clubs ay iniinom sa gabi, hindi sa araw. Ang mas maagang paggamit ay maaaring makaapekto sa digestion o magdulot ng hindi kinakailangang stimulasyon. Ang sobrang huli naman ay maaaring makairita sa sikmura kapag humiga. Ang 30-60 minutong window ay nagbibigay daan sa katawan na iproseso ang clubs ng komportable. Pantay na mahalaga ang tagal ng paggamit. Hindi iniinom ang clubs gabi-gabi sa loob ng buwan ng walang pahinga. Tradisyonal, ginagamit ito sa maikling panahon, kadalasan ilang araw hanggang 2 linggo, sa katitigil upang obserbahan ang tugon ng katawan. Pinipigilan nito ang iritasyon at pinapayagan ang mga bato na magpahinga ng hindi nasasandalan. Sang-ayon ang mga eksperto ngayon sa maingat na pamamaraang ito. Ang tuloy-tuloy na pang-araw-araw na paggamit ng malalakas na spices ay maaaring mag-stress sa digestive system at atay, lalo na sa mga nakatatanda. Ang pagbibigay ng pahinga ay hindi kahinaan, ito ay karunungan. Kung pinahahalagahan mo ang maingat na gabay kaysa sa extremes, mag-comment ng Y sa ibaba. Isang kritikal na punto pa, ang clove oil ay hindi pareho. Ito ay highly concentrated at maaaring mapanganib kung inumin ng walang gabay ng profesional. Ang video na ito ay hindi tumutukoy sa clove oil, kundi sa buong cloves lamang. Kapag ginamit ng tama, ang cloves ay layuning sumuporta sa katawan, hindi hamunin ito. Kapag maling paggamit, maaari itong magdulot ng discomfort, heartburn, o pagduduwal. Kaya mahalaga ang kaalaman. Manatili ka sa akin, dahil sa susunod na bahagi, ipapaliwanag ko kung sino ang hindi dapat gumamit ng gloves sa gabi. Maaari nitong protektahan ka o ang mahal mo sa buhay mula sa paggawa ng seryosong pagkakamali. Ngayon, panahon na para sa isa sa pinakamahalagang bahagi ng video na ito, kung sino ang hindi dapat gumamit ng gloves sa gabi. Mahalagang mahalaga ito dahil, kahit nakakatulong ang gloves, hindi ito ligtas para sa lahat. Ang pagpapabaya sa mga pag-iingat na ito ay maaaring magdulot ng totoong pinsala, lalo na sa mga nakatatanda. Una, kung ikaw ay umiinom ng blood-thinning medication, gaya ng warfarin, clopidogrel, o aspirin, kailangan mong maging sobrang maingat. Ang cloves ay natural na naglalaman ng compounds na maaaring bahagyang magpabawas ng pagkapal ng dugo.
Kapag kinuha kasabay ng mga gamot na ito, maaaring tumaas ang panganib ng pasa o pagdurugo. Hindi ito takot-mongering, isang katotohanang pinatutunayan ng mga eksperto sa herbal medicine at klinikal na pag-aaral. Pangalawa, ang mga nakatatanda na may ulcer sa sikmura o malalang acid reflux ay dapat umiwas sa cloves sa gabi. Kahit banayad ang spice sa maliit na dami, maaari nitong iritahin ang sensitibong lining ng sikmura. Ang pagnguya ng clove o pag-inom ng clove water sa walang laman na sikmura ay maaaring magdulot ng pagkasunog, discomfort, o pagduduwal. Ang pagprotekta sa digestive tract ay kasing halaga ng pagsuporta sa mga bato. Pangatlo, kung ikaw ay may allergies sa malalakas na spices, ang cloves ay maaaring magdulot ng reaksyon mula sa banayad na rashes hanggang sa mas seryosong sintomas gaya ng pamamaga o hirap sa paghinga. Kahit na bihira ang mga reaksyong ito, totoo ang panganib. Madalas maliitin ng mga nakatatanda ang kanilang sensitivity sa herbs at spices, lalo na sa pagtanda. Pang-apat, ang mga nakatatanda na may advanced kidney disease o malalang problema sa atay ay dapat kumonsulta muna sa doktor bago subukan ang cloves. Bagamat karaniwang sumusuporta ang cloves sa malusog o bahagyang stressed na mga bato, hindi ito lunas sa kidney failure. Maaaring hindi maproseso ng katawan kahit ang maliit na dami kung malubha ang kondisyon ng mga organo. Kung naintindihan mo kung gaano kahalaga ang kaligtasan, mag-drop ng like sa comments ngayon. Mahalagang tandaan rin na ang mga buntis at mga taong umiinom ng gamot sa blood sugar ay dapat mag-ingat. Ang cloves ay maaaring bahagyang makaapekto sa blood sugar, na maaaring kapaki-pakinabang para sa ilan, pero mapanganib para sa iba na may gamot. Ang susi dito ay monitoring, hindi paghuhula. Maraming nakatatanda ang nagkakamaling isipin na ang innatural ay laging ligtas. Hindi ito totoo. Makapangyarihan ang kalikasan, at tulad ng anumang makapangyarihang bagay, dapat itong igalang. Ang paggamit ng cloves ng walang pag-aalaga sa sariling kalusugan ay maaaring gawing nakakasama ang isang nakatutulong na practice. Kung pinahahalagahan mo ang gabay at katapatan, pindutin ang thumbs up button ngayon. Ang takeaway dito ay simple, sumusuporta ang cloves, hindi ito pangkalahatan. Mahalaga ang pagkilala sa sariling katawan, mga gamot at limitasyon. Huwag palampasin ang hakbang na ito. Manatili ka sa akin, dahil sa susunod na kabanata, tatalakayin natin ang mga palatandaan na epektibo ang cloves para sa iyo, at kung anong mga senyas ang nangangahulugang dapat kang tumigil. Makakatulong ito sa iyo na iwasan ang pag-aaksaya ng oras o pinsala sa katawan. Ngayon na naiintindihan natin kung sino ang dapat umiwas sa cloves, pag-usapan naman natin ang isa pang mahalaga, paano malalaman kung gumagana ang cloves para sa iyo, at ano ang mga senyales na kailangan mong huminto. Mahalaga ito dahil ang epekto ng natural remedies gaya ng cloves ay banayad. Hindi ito biglang ramdam tulad ng pill o malakas na gamot. Sa halip gumagana ito dahan-dahan, mahinahon, at unti-unti. Kailangan mong pakinggan ang katawan upang makita ang benepisyo. Karaniwang lumilitaw ang positibong senyales sa loob ng ilang araw hanggang ilang linggo, depende sa iyong kalusugan at consistency. Isa sa mga unang napapansin ng nakatatanda ay mas kakaunting pag-ihi sa gabi. Maaaring gumising ka ng 3 beses sa halip na 5, o makatulog ng mas mahaba bago gumising. Kahit maliit na pagpapabuti na ito ay mahalaga dahil pinapayagan nitong marating ng katawan ang mas malalalim na sleep cycles. Isa pang positibong senyales ay ang pakiramdam ng init o kalmado sa lower back at kidneys. Banayad ito. Maaaring maramdaman mo ang mas kaunting tensyon, mas magaan na pakiramdam, at mas kaunting panghihimasok na discomfort. Kapag mas kalmado ang katawan sa loob, nagiging mas malalim at mas nakakapagpahinga ang tulog. Marami ring nakatatanda ang nag-uulat ng mas consistent na enerhiya sa araw, dahil ang tulog nila ay talagang epektibo. Isa pang senyales ay kalinawan ng isip. Kapag sinusuportahan ang kidneys, mas maayos ang detox pathways ng katawan, bumubuti ang sirkulasyon, at maaari mong maramdaman ang mas magaan at malinaw na pakiramdam sa isip at katawan. Hindi ito dramatiko pero alam mong totoo.
Sa kabilang banda may mga warning signs. Kung nakakaranas ka ng heartburn, iritasyon sa sikmura, o pagduduwal, senyales ito na maaaring hindi tugma ang cloves sa iyong katawan o mali ang timing o dosage. Ang dizziness o hindi pangkaraniwang panghihina ay isa pang red flag. Kapag nangyari ito, panahon na upang tumigil agad at muling suriin. Ang natural remedies ay banayad pero kailangan pa rin ng respeto. Isang bagay na madalas nakakaligtaan ng nakatatanda ay ang epekto ay cumulative. Hindi laging agad-agad ramdam ang ginhawa. Kung naghihintay ka ng instant na milagro, maaari kang mabigo. Kailangan ng katawan ng consistency, patience, at mahinahong pagmamasid. Kung napansin mo ang alinman sa mga senyales na ito noon sa natural remedies, mag-comment ng listen sa ibaba para malaman ng iba na hindi sila nag-iisa. Isa pang banayad na benepisyo ay mas kaunting pagkabalisa sa pagtulog. Minsan, ang mga nakatatanda ay gumigising hindi lamang para umihi, kundi dahil ang katawan ay balisa dahil sa internal irritation o inflammation. Sa tamang paggamit ng cloves, maaaring bumaba ang pagkabalisa na ito. Maaaring gumising ka na mas sariwa ang pakiramdam, hindi lamang dahil mas matagal kang natulog, kundi dahil mas epektibo ang tulog ng katawan mo. Kung ang impormasyong ito ay malinaw sa iyo, pindutin ang thumbs up sa video. Panghuli, tandaan na nag-iba ang pagpapabuti sa bawat tao. Ang ilan ay makakakita agad ng resulta, habang ang iba ay maaaring kailanganin ng ilang linggo. Pakinggan ang iyong katawan. Subaybayan ang tulog at pakiramdam tuwing umaga. Dito mo malalaman kung tunay na nakakatulong ang remedyo. Manatili ka sa akin, dahil sa susunod na kabanata, pag-uusapan natin ang pinakamalaking pagkakamali ng nakatatanda sa cloves at iba pang natural remedies, isang bagay na madalas nakakasira sa kanilang kalusugan nang hindi nila namamalayan. Ito ay isang kabanata na hindi mo pwedeng palampasin. Ngayon, dumating tayo sa maaaring pinakamahalagang aral para sa mga nakatatanda na gumagamit ng natural remedies tulad ng cloves. Ang pinakamalaking pagkakamali na ginagawa ng karamihan. At gusto kong makinig ka ng mabuti, dahil ang isang pagkakamaling ito ay maaaring tahimik na sirain ang lahat ng benepisyo na sinusubukan mong makamit. Ang pagkakamali ay ito, pagsasama-sama ng masyadong maraming remedyo ng sabay-sabay, nang hindi nauunawaan kung paano sila nakikipag-ugnayan. Madalas isipin ng mga nakatatanda na mas marami, mas mabuti. Kung nakakatulong ang kaunting cloves, pagdagdag ng bawang, herbal teas, supplements, o iba pang natural remedies sa parehong oras ay mas maganda rin, di ba? Sa kasamaang palad, hindi ito totoo. Sa katunayan, maaari itong maging mapanganib. Narito kung bakit. Bawat isa sa mga substances na ito, kahit natural, ay may epekto sa sistema ng iyong katawan. Ang ilan ay nagpapakalma ng inflammation, ang ilan ay nakakaapekto sa sirkulasyon, digestion, o blood sugar. Kapag pinagsama ng walang kaalaman, maaaring ma-overwhelm ang iyong bato at atay na mas pinaghihirapan na dahil sa pagtanda. Sa halip na suporta, nakakaranas ng stress ang mga organo. Minsan, ang stress na ito ay banayad lamang sa simula, pagkapagod, kaunting sikmurang hindi komportable, o bahagyang disturbed na tulog, pero sa paglipas ng panahon, maaari itong lumala. Marami ring nakatatanda ang nagkakamali sa pagpapabaya sa timing. Naalala mo ba ang tinalakay natin kanina? Ang mga bato ay tumutugon ng iba sa gabi kumpara sa araw. Ang pag-inom ng maraming remedyo ng sabay-sabay, o sa maling oras, ay maaaring malito ang natural na ritmo ng katawan. Ito ang dahilan kung bakit binibigyang diin ng mga sinaunang healers ang maingat na timing, moderation, at pagmamasid. Alam nila na kahit ang pinakamakapangyarihang herbs ay maaaring maging mapanganib kung mali ang paggamit. Isa pang bahagi ng pagkakamaling ito ay ang pag-aasahan ng instant na resulta at pagtaas ng dosage. Kung hindi mo napapansin ang pagbabago pagkatapos ng isang gabi o dalawa, maaaring isipin mo, kailangan ko pa ng mas maraming cloves, o kailangan kong magdagdag ng ibang spice. Ito mismo ang nagdudulot ng irritation o side effects. Ang cloves, tulad ng karamihan sa natural remedies, ay gumagana ng dahan-dahan.
Ang pasensya ay hindi opsyonal, bahagi ito ng proseso. Kung sinubukan mo na ang maraming remedyo ng sabay-sabay, maging tapat at i-type ang honest sa comments. Hindi ka nag-iisa. Marami ang ginagawa ito nang hindi alam ang panganib. Ang pinakamahalagang takeaway dito ay mas kaunti ay mas mabuti. Isang maingat na piniling remedyo, tulad ng cloves, na ginagamit sa tamang oras, may consistency, respeto, at pagmamasid, ay maaaring mas epektibo kaysa sa pag-inom ng dose-dosenang herbs ng sabay-sabay. Mas mahusay na tumugon ang katawan sa simple, lalo na kung ito ay mas matanda, sensitibo, o stressed. Kung natututo ka ng isang mahalagang aral ngayon, pindutin ang thumbs up upang malaman ng iba na mahalaga ito. Sa huli, intindihin na ang pagkakamaling ito ay hindi moral na kabiguan o senyales ng kahinaan. Ito ay simpleng refleksyon ng modernong gawi, palaging naghahanap ng mas mabilis na resulta, mas maraming opsyon, at instant fixes. Itinuturo ng sinaunang karunungan ang kabaligtaran, mabagal, consistent na pangangalaga, at maingat na pagmamasid ang nagdudulot ng pinakamahusay na resulta. Manatili ka sa akin, dahil sa susunod na kabanata, tutulungan kitang kilalanin ang mga banayad na senyales na positibong tumutugon ang iyong mga bato sa cloves, at kung paano ito masusubaybayan upang matiyak na magiging mapayapa muli ang iyong mga gabi. Dito ka magsisimulang kontrolin ang iyong sariling kalusugan. Ngayon, dumating tayo sa huling mensahe, at dito nagiging personal ito. Maglaan ng sandali at makinig ng mabuti, dahil ang sasabihin ko ay para tumagos sa iyong puso. Ang iyong mga bato ay nagtatrabaho ng walang kapaguran sa buong buhay mo. Pinipino nila ang iyong dugo, inaalis ang mga toxins, binabalanse ang fluids, at pinananatiling buhay at gumagana ang iyong katawan habang inaalagaan mo ang pamilya, itinayo ang iyong karera, o tinupad ang iyong mga passion. Karamihan ng oras, ginagawa nila ito ng tahimik, walang reklamo, walang fanfare. At gayunpaman, habang tayo ay tumatanda, madali nating makalimutan sila. Madaling ipagwalang bahala ang kanilang trabaho. Ito ang dahilan kung bakit ang maliliit na gawa ng pangangalaga, tulad ng responsableng paggamit ng cloves bago matulog, ay napakahalaga. Hindi ito tungkol sa instant miracles. Ito ay tungkol sa pagbibigay galang sa katawan, pagsuporta sa natural nitong ritmo, at pagbibigay ng pagkakataon sa mga organo na magpahinga at mag-repair sa oras na sila ay pinakamabilis gumaling at pinaka-vulnerable. Kung ang mensaheng ito ay tumatagos sa iyo, mag-subscribe sa Gintong Sustansya, i-like ang video, at i-share ito sa isang taong mahal mo. Ipaalam sa iba na ang pagpapagaling ay hindi laging nasa pill, kundi madalas sa maliliit, maingat na hakbang na nagbabalik ng balanse. Isipin ang buhay na gusto mong mabuhay sa mga susunod na taon, mapayapang gabi, mahimbing na tulog, mas maraming enerhiya, at kapayapaan ng isip dahil alam mong sinusuportahan ang iyong mga bato ng natural. Ang cloves ay isang maliit na kasangkapan, ngunit may layunin, sinusuportahan ng mga siglo ng tradisyon at modernong agham kapag ginamit ng maayos. At tandaan, ang pagpapagaling ay hindi karera. Ito ay isang mahinahong paglalakbay. Minsan, nagsisimula ito sa pag-alala sa nakalimutang karunungan, ang karunungan na ipinasa sa mga henerasyon na ang natural na suporta ay maaaring simple at epektibo. Bago tayo magtapos, gusto kong gawin mo ang dalawang bagay ngayon. Mag-drop ng waya sa comments kung sisimulan mong pansinin ang iyong mga bato ngayong gabi. Ipakita sa mundo na kumikilos ka. Sabihin sa akin kung saan ka nanonood. Binabasa ko ang bawat comment, at ang pagtingin sa iyong lungsod o bansa ay nagpapaalala sa atin na umabot ang kaalamang ito sa mga nakatatanda sa buong mundo. Ang iyong mga bato ay nagdala sa iyo sa mga hamon ng buhay. Panahon na para dalhin sila ng may alaga, respeto, at intensyon. Ang cloves ay isa lamang maliit na hakbang, ngunit ang maliliit na hakbang na ginawa ng consistent ay maaaring magbago sa iyong mga gabi at kalusugan. Maraming salamat sa pagtuloy hanggang sa dulo. Tandaan, karapat-dapat ang iyong katawan sa pangangalaga, ang iyong gabi sa kapayapaan, at ang iyong mga bato sa karunungan na naintindihan ng mga nakaraang henerasyon. Dalhin ang kaalamang ito, gamitin ng maayos,
at hayaang ang iyong mga gabi ay magdala ng pahinga na karapat-dapat sa iyo.